Napansin niyo ba? Kahit gaano kahirap ang panahon, ang mga Chinese parang laging may pera at laging lumalago ang negosyo. Hindi lang ito swerte mga kabayan, may 10 ipon secret silang ginagawa na hindi tinuturo sa atin sa school. At ang huling secret, ang pinaka-importante kung gusto mong umasenso ngayong 2026. Pero teka, itigil mo muna ang mindset na sahod lang ang pwedeng asahan dahil ang unang secret na ituturo ko sa iyo ngayon ay babago sa paraan ng paghawak mo ng pera habang buhay. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Dito sa The Brown Investor, layunin nating matutunan ng practical wealth habits. Maraming nagtanong sa dati nating video tungkol sa Chinese millionaires. Kaya ngayon, mas hinukay ko pa ang listahan. Hihimayin natin ang 10 mas malalim na sekreto mula sa kanilang 70-30 rule hanggang sa family pool concept. Para sa dulo ng video na ito, meron ka ng malinaw na blueprint para mapalago ang sarili mong ipon. Marami sa atin ang nag-aakala na kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. Pero ang totoo, nagsisimula ang lahat sa disiplina na wala ang karamihan sa atin. Ang 10 sekretong ito ay hindi lang tungkol sa pag-iipon ng barya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng wealth mindset na kayang tiisin ang hirap ngayon para sa ginhawa bukas. Kaya bago tayo pumunta sa ating top 10, siguraduhin na may panulat ka at papel dahil ang bawat isa rito ay pwedeng maging susi sa iyong financial freedom. Handa ka na ba? Simulan na natin sa secret number 1. Ang unang sikreto ay ang 70-30 rule. Marami sa atin ang ginagawa ay sahod minus gastos equals ipon. Ang problema, madalas walang natitira. Sa mga Chinoy, baliktad ang formula. Pagkakuha pa lang ng kita o sahod, automatic nang itinatabi ang 30% para sa ipon at investments. Ang natitirang 70%, yan lang ang pagkakasyahin sa lahat ng gastusin mula sa upa, kuryente, hanggang sa pagkain. Bakit 30%? Dahil naniniwala sila na ang unang taong dapat mong bayaran ay ang iyong future self. Kung hindi mo kayang mag 30% agad, simulan mo sa 10%, tapos 20% hanggang masanay ang lifestyle mo na hindi nauubos ang lahat ng kinikita mo. Tandaan, ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa laki ng naitatabi. Ang pangalawang sikreto ay ang tinatawag na invisible wealth. Napansin nyo ba sa mga malls kung sino pa yung nakasuot ng simpleng t-shirts, shorts at tsinelas, sila pa yung may-ari ng buong gusali. Samantalang iba, todo porma at puro branded ang suot, pero baon naman sa utang. Ang mga Chinoy, hindi sila pressured na mag-flex o magpakitang tao. Ang mindset nila, wag mong ipakita na mayaman ka hanggat hindi mo pa talaga nararamdaman ang tunay na yaman. Mas pipiliin nilang ilagay ang pera sa negosyo o sa may SSS Pension Booster at MP2 kaysa ibili ng bagong gadget para lang may maipost sa social media. Tandaan, ang tunay na yaman ay nasa bank account at assets, wala sa suot o sa ipinapakita mo sa ibang tao. Ang tanong, saan mo gusto mapunta ang pera mo? Sa image mo o sa future mo? Ang pangatlong sikreto ay ang paniniwalang cash is king. Sa panahon ngayon na buy now, pay later at mabilisang credit card swipes, madaling mahulog sa bitag ng utang. Pero para sa mga disiplinadong Chinese savers, hanggat maaari, hindi sila bibili ng bagay na hindi nila kayang bayaran ng cash ng buo. Bakit? Dahil ang utang ay may kasamang interest. At ang interest na yan ay perang lumalabas sa bulsa mo ng walang balik. Ang mindset nila, kung hindi mo kayang bayaran ng cash, ibig sabihin hindi mo pa ito kayang bilhin. Iniiwasan nila ang installment schemes na may hidden charges. Mas gugustuhin nilang magtiis at mag-ipon muna hanggat sa mabili nila ito ng buo. Sa ganitong paraan, hawak nila ang kanilang pera at hindi sila kontrolado ng mga monthly bills at penalties. Bago ka mangutang para sa luho, itanong mo muna, ang bibilhin mo ba ay magpapasok ng pera sa'yo o kukuha lang ng pera
mula sa iyo. Ang pang-apat na sikreto ay ang family pool concept. Sa ating kultura, madalas kapag ang isang miyembro ng pamilya ay umaasenso, siya magiging ATM o tagagastos para sa lahat. Pero sa mga Chinese, iba ang sistema. Imbis na ubusin ang pera sa hingian, nagbubuo sila ng tinatawag na family pool. Nag-aambag ang bawat miyembro ng pamilya para makabuo ng isang malaking puhunan. Ang pondong ito ay hindi ginagamit sa luho o handaan. Ginagamit ito para tulungang makapagsimula ng negosyo ang isang kapamilya. At kapag kumita na ang negosyong yon, ibabalik ang puhunan sa pool para ang susunod naman na kapamilya ang matulungan. Imbis na isa-isang umaangat, sabay-sabay silang yumayaman dahil ang pera ay nanatili sa loob ng pamilya. Ito ang tunay na definition ng family goals. Tulungan sa puhunan, hindi hingian ng panggastos. Ang ikinamang sikreto ay ang small margins, big volume. Maraming Pinoy ang gustong kumita agad ng malaki sa isang benta lang. Kunwari, bibili ng item sa halagang 100 tapos ibebenta ng 200. Pero mga Chinese, mas pipiliin nilang kumita ng 5 piso o 10 piso bawat item basta't mabilis itong maubos at marami ang bumibili. Bakit? Dahil alam nila na ang tunay na yaman ay wala sa laki ng kita ng isang tao, kundi sa dalas o bilis ng pag-ikot ng pera. Habang mas mabilis na nauubos ang stock mo, mas mabilis mo maibabalik ang puhunan para makabili ng bago. Sa ipon, ganun din ang logic. Hindi mo kailangan magsimula sa isang bagsakang 10,000. Kahit pa unti-unti o maliit na margins lang ng iyong sahod, basta't consistent at tuloy-tuloy ang pagpasok sa iyong MP2 o savings, ang volume ang magpapayaman sa iyo sa huli. Tandaan, ang barya-barya kapag pinagsama-sama, laging nagiging bulto. Ang ika-6 na sikreto ay ang pagpili sa assets kaysa sa status. Ang nakakalungkot na katotohanan, marami sa atin ang bumibili ng sasakyan o mamahaling relo para lang magmukhang successful sa mata ng iba. Kahit na ang mga ito ay depreciating assets o bumababa ang halaga habang tumatagal. Ang mga matatagumpay na Chinese, ang focus nila ay bumili ng mga bagay na magpapasok ng pera sa kanila habang natutulog sila. Imbis na bagong iPhone, mas pipiliin nilang bumili ng stocks, lupa o mag-invest sa inventory ng kanilang negosyo. Para sa kanila, ang pera ay parang seeds o binhi. Kung kakainin mo agad ang binhi, wala ka nang itatanim para sa hinaharap. Pero kung itatanim mo ito sa mga tamang investments, ang status ay susunod na lang ng kusa kapag ang mga assets mo na ang nagbabayad para sa iyong lifestyle. Huwag mong ipakita ang yaman mo sa pamamagitan ng paggastos. Ipakita mo ito sa pamamagitan ng paglago ng iyong portfolio. Ang ika-7 sikreto ay ang pagtingin sa frugality o pagtitipid bilang isang karangalan. Sa ating kultura, minsan nahihiya tayong tumawad o maghanap ng mas murang option dahil baka isipin ng iba na wala tayong pera. Pero sa mga Chinese, ang pagkuha ng pinakamagandang deal o value for money ay isang sining. Hindi sila nahihiyang tumawad o magkumpara ng presyo sa iba't ibang supplier. Bakit? Dahil bawat pisong natitipid nila ay karagdagang puhunan na pwedeng palaguin. Ang pagtitipid para sa kanila ay hindi dahil mahirap sila, kundi dahil matalino silang humawak ng resources. Ang mindset dito, kahit may pambili ka, hindi ibig sabihin na dapat mong bilhin ng mahal. Kung kaya mong makuha ang parehong kalidad sa mas mababang presyo, gawin mo. Ang perang natipid mo ngayon ay ang perang gagamitin mo para sa iyong freedom bukas. Huwag mahiyang maging matipid. Ikaw ang panalo sa dulo. Ang ika-8 sikreto ay ang delayed gratification. Ang karaniwang mindset ngayon ay YOLO o you only live once. Kaya sige ang gastos ngayon dahil hindi naman natin alam ang bukas. Pero ang mga matatagumpay na Chinese, ang mindset nila ay
magtiis ng ilang taon para guminhawa ng ilang dekada. Handa silang magtrabaho ng 12 hanggang 16 na oras sa isang araw at tumira sa simpleng kwarto kahit milyonaryo na sila. Para lang mas mabilis na mapalago ang kanilang negosyo. Hindi sila agad-agad bumibili ng reward para sa sarili nila sa bawat maliit na panalo. Ang tanong na lagi nilang dala, kailangan ko ba ito ngayon o mas kailangan kong palaguin ang pera ko para sa mas malaking pagkakataon sa hinaharap? Kung kaya mong talunin ang bugso ng damdamin na bumili agad, napanalo mo na ang kalahati ng laban sa pagpapayaman. Ang tunay na reward ay hindi yung nabili mo ngayon, kundi yung kalayaang hindi na kailangan magtrabaho habang buhay dahil pinatigil mo ang iyong paggastos. Ang ikasyam na sikreto ay ang pagkakaroon ng multiple streams of income. Pansinin nyo mga malalaking Chinese businessman sa Pilipinas, hindi lang sila nasa iisang industriya. Meron silang bangko, may mall, may real estate at may food business pa. Parang galamay ng octopus, nakakalat ang kanilang pinagkakakitaan. Ang mindset nila, huwag kang aasa sa iisang source ng income lang. Dahil kapag ang isang negosyo ay humina, meron ka pang ibang susuporta sa iyo. Para sa ating mga simpleng investor, hindi natin kailangan magtayo agad ng mall. Ang ibig sabihin nito ay huwag lang umasa sa iyong 8 to 5 na trabaho. Magkaroon ka ng side hustle, mag-invest sa Pag-ibig MP2 para sa dividends, kumuha ng REITs sa stock market para sa passive income, o magbenta ng digital products. Ang layunin ay gumawa ng maraming daluyan ng pera papasok sa bulsa mo para kahit anong krisis ang dumating, mananatili kang matatag. Ang huling sikreto at marahil ang pinaka-importante sa lahat ay ang tinatawag na sinyong o integrity. Sa mundo ng negosyong Chinoy, ang inyong salita ay mas mahalaga pa sa anumang kontrata. Kapag sinabi mong babayaran mo ang utang mo sa ganitong petsa, dapat itong mangyari. Kapag nagbigay ka ng pangako sa isang kliyente, gawin mo ang lahat para matupad ito. Bakit ito mahalaga sa pagpapayaman? Dahil ang yaman, hindi lang nabubuo sa pera, kundi sa tiwala. Kapag meron kang sinyong, ang mga bangko ay mas madaling magpapahiram sa iyo ng puhunan. Ang mga supplier ay bibigyan ka ng mas mahabang terms at ang mga customer ay paulit-ulit na babalik sa iyo. Ang reputasyon mo ang iyong pinakamalaking asset. Huwag mong sisirain ang pangalan mo para sa mabilisang kita o panandali ang diskarte. Ang tunay na yaman ay itinatayo sa pundasyon ng katapatan. At tandaan, madaling kumita ng pera pero napakahirap ibalik ang nawalang tiwala. Iyan ang 10 Chinoy wealth secrets. Hindi kailangan maging komplikado ang pagyaman. Disiplina at tamang mindset lang ang kailangan. Ngayon, alin sa 10 ito ang sisimulan mo ngayong linggo? I-comment mo sa baba. At kung may natutunan ka, i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang practical investment tips. Ito pa rin ang The Brown Investor. Mag-invest ng tama para sa kinabukasan. Kita-kits sa susunod na video.